Okay guys, sa nagtatanong, ano po ba daw dapat ihanda kapag may inahin na mga nganak? So mga nganak pa lang, pero dapat meron na tayong stock na gamot. Kasi hindi natin alam, matatapos ng gabi, tas walang mabilhan. So maganda na yung may stock. So ang ginagamit ko guys, yan, ang ginagamit ko lang naman, antibiotic, pwedeng Alamycin, pwedeng Sustalin. So any brand naman ng antibiotic guys, pwede po yan. Ang ano lang kasi yan, nakadepende sa nakasanayan po natin kung alin yung ginagamit natin na gamot. Pero effective po yan, antibiotic po kasi yan. So ang inahanda ko lang na gamot, antibiotic, injectable, tsaka amoxicillin B, 14 pieces, 14 packs, 14 sachet. So yun lang, pagkatapos maglabas ng placenta yung inahin, inject ako ng antibiotic. Then after 12 to 24 hours, nagbibigay tayo ng amoxicillin B, isa sa umaga, isa sa hapon, hanggang 7 days yan yung pagbibigay. So merong maraming nakakaranas, ang ginagawa lang kasi is nag-i-inject ng antibiotic, sinabay yung vitamins. Yun lang. So para sa akin kasi guys, sa tagal kong nag-iinahin, sa experience ko, hindi po talaga sapat. Nagkakaroon po talaga ng problema. Ang problema is 99% magkakaroon ng problema. Yung mga hindi nagkakaroon ng problema, siguro hindi pa sa ngayon, pero kadalasan sa pangalawa, pangatlo, nagkakaroon po talaga ng problema yung inahin natin. Nagkakaroon ng infection, yung nagpapasuso, nawawala ng gatas, tapos biglang nawawala ng gana kumain yung inahin natin, yung bagong panganak, 5 days, 6 days pataas, so biglang nawalan ng gana. So isa yan sa dahilan guys, kung bakit kailangan natin gamutin ng maayos. Kasi nga ang inahin kasi, meron kasing inahin na kahit hindi mo pa nabigyan ng gamot, kinabukasan tumatayo. Meron din namang inahin na nabigyan na ng gamot, kinabukasan hindi pa rin makakatayo. So part ng pag-iinahin yan. Meron talagang ganyan, nangyayari po talaga yan. Sa mga inahin ko, marami na akong video dyan na ginagawa na kinabukasan, halimbawa 12 to 24 hours tapos ng mga anak, tatayo yan guys, manghihingi ng pagkain. So doon ko na binibigyan ng konting pagkain sa first day. Kinabukasan, pagkatapos mga anak, after 12 to 24 hours, bigyan ng konting feeds, mga 1/4 lang, tapos isang amoxicillin B. So naiinom nila kahit nakapag-inject na ako ng antibiotics. So huwag tayong maging kampante, kasi kadalasan yan yung maraming nakakaranas nito, yung inahin nila bigla daw kumakain naman pero biglang nawala ng gatas. So ibig sabihin yan guys, kapag nawala ng gatas yung inahin kahit kumakain, meron po yung problema sa loob ng ating inahin, sa tiyan, sa matres, ganyan. May problema po yan, kung hindi man infection, bacteria. So ang antibiotic, antibacteria po yan. So okay lang magbigay tayo ng mga antibiotic. So hindi po ba daw nakakawala ng gatas? So ang nakakawala po ng gatas guys, ito yung tandaan ninyo, yung may problema yung inahin natin, hindi po ang antibiotic. Tandaan nyo po yan, hindi po ang antibiotic ang nakakawala ng gatas. Ang nakakawala ng gatas talaga kapag nagkasakit yung inahin natin, kapag may problema. So based yan sa experience ko, dati takot din ako dahil baka daw mawala ng gatas. So mas lalong nawawala yung gatas kapag hindi natin ginagamot ng maayos kapag nanganganak. So yung procedure ko sa bagong panganak, effective po yan guys. Maniwala kayo, marami nang magpapatunay dyan na gumaya na maganda yung kinalalabasan. So ibinabahagi po natin yan guys. Panoorin nyo lang kasi yung mga video dyan, libre lang naman yan. Para po talaga yan sa atin mga backyard, dahil alam naman natin na ang hirap kumuha ng idea sa ibang tao, at lalo na madaling pasukin to, pero kailangan natin po talaga na malawak yung kaalaman pagdating dito para hindi tayo basta-basta nalulugi. So yun naman yung mga isinishare ko sa inyo. So ngayon, ang sa biik,
Meron na rin akong program dyan simula pinanganak hanggang maiwalay yung biik. Meron ng mga video dyan. So, hindi porket alam na natin yung paggagamot guys sa ating inahin. Yun na yun. Nakasalalay pa rin sa atin. Depende pa rin sa atin yung pag-aalaga. Nasa pag-aalaga pa rin natin. Halimbawa, yung inahin natin hindi na bihira lang natin minomonitor. So dapat full time ka po talaga kapag mga ganito. Kasi pag hindi talaga mawawala ng problema, maniwala kayo. So yan naman, sinishare ko sa inyo guys yung mga idea for goods sa lahat po. So libre lang po yan guys. Ako dati gusto ko ngang merong mga company na pwedeng pasukan yung pang ano lang, kahit parang sa anong tawag nito, yung mag-aaral ka ng 1 buwan para lang dito. Naghahanap ako noon, kaso wala po talagang mahanap yung pag-aralan buo. Ngayon meron na ngayon, pero sa akin napapanood nila ng libre yan guys. So dito kasi kahit graduate ka ng doktor o veterinary kahit graduate ka, wala ka namang experience, hindi po sapat yan pagdating dito. Totoo po yan. Iba talaga yung actual na natutunan mo. So yun lang guys, maraming salamat. Happy farming.